Good afternoon po sa bawat isa. Good afternoon po sa mga naka-online. Miss po namin kayo. Ano po? Tayo pong lahat ngayon ay perfect. Ba't ko po nasabing perfect? In spite po doon sa maulan, naririto po tayo. Kaya perfect po tayo. Amen. At tunay nga po na napakabuti at napakatapat ng Diyos. Amen po ba? Nako. Lahat po ng promises ng Diyos ay yes. At dapat naman po tayo na nagsasabi, sumasagot ng amen, dapat pinapaniwalaan po nating 100% ang salita ng Diyos. Kaya po nag-i-amen tayo. Tama po ba? Amen po ba? Huwag kayong mag-i-amen kung hindi kayo kumbinsido sa salita ng Diyos. Ang mga nag-i-amen, yun lang naniniwala at nananampalataya na tutuparin ng Diyos ang kanyang mga pangako. May nalaring amen. Ano po? Ang bilis po ng panahon, Natatapos na po ang month of July. One month and ilan na lang weeks, nandyan na ang bear. Papasok na po ang bear. At pagkatas, napakabilis na yan. Nag-umpisa na po yung Pasko sa atin. At napakaganda po, lagi po ninyo naririnig sa akin, napakaganda talaga ng mga mensahe ng Diyos sa bawat isa't isa sa atin o sa church na ito. At lahat ng mga mensahe na naririnig po natin ay laging akma sa panahon o kung ano yung nangyayari po sa atin, sa kasalukuyan. At nasa sa atin na lang po kung atin pong bibigyan ng importansya, ng kahalagahan ang bawat mensahe na naririnig po natin dito sa likuran ng pulpitong ito o sa loob ng santuaryong ito. Kaya nga po, dapat pag tayo po ay pumupunta sa bahay-sambahan ng Diyos, nire-ready na po natin yung ating puso't kaisipan po natin para lubusan po nating maunawaan kung ano ang mensahe ng Diyos. At atin pong i-rebuke kung ano man po yung nilalagay na mga impurities, mga distractions ng kaaway sa ating kaisipan habang tayo po ay nakikinig ng kanyang salita. Amen po. Nasa sa inyo po yan, nasa sa atin po yan, kung ano po yung pipiliin po natin. Kaya nga po sa buong July ang ating pinakatema is God is faithful. God is faithful. Can I hear amen? At ang unang topic po natin ay God is faithful to His word. Ang Diyos po ay tapat sa kanyang salita. Ikalawang linggo, pinag-aralan din po natin, God is faithful to His promises. Ang Diyos po ay tapat sa kanyang mga pangako. Sa dalawang mensahe pong ito, sino po ang nakaranas nito? Parang isa na lang po. Parang nag-isip kayo doon sa sinabi ko na pag nag-amen kayo, dapat kumbinsido kayo. Totoo naman po yun. Bakit po? Kapag nag-amen tayo na kumbinsido ka ng salita ng Diyos, ay totoo, gagawin niya, yan ay nagbibigay ng kalwalhatian para sa ating Panginoon. Kaya nga po, itong linggong ito, ating pong pag-aralan naman, kung gaano po katapat ang Diyos sa kanyang karakter. God is faithful to His character. Pag sinabi pong character, ito po yung katangian o nature ng Diyos. Ito po ay hindi na magbabago ito. At pag sinabi pong character sa tao, ito yung ugali ng tao. Dito mo na-identify kung ang isang tao ay marespeto siya, kung paano siya dinisiplina, yan po yung nakikita sa isang tao. Pero sa Diyos, ang kanyang karakter, ang kanyang katangian, kahit kailan po, hindi nagbabago yan. Wala pa man po tayo, yung karakter ng Diyos, hindi po nagbago. Ano po yung karakter na alam ninyo sa Diyos? Ano ba yung katangian na yan? Wala po kayong alam?
Pag sinabi pong ang karakter ng Diyos o ang katangian ng Diyos, banal po siya. Holy. Kapag sinabi po nating holy, halos nakapaloob na po dyan. Lahat ng mga ating pong tinutukoy sa Diyos ay tumutukoy po doon sa kabanalan ng Diyos. Kapag banal, doon po sa kabanalan ng Diyos, nakapaloob po lahat doon. Yung pag-ibig, yung just, mercy, yung forgiveness, yung faithfulness, yung sovereignty ng Diyos, yung provider, yung hari siya. Nandun po dun sa holiness, sa holy. Kapag tayo po ay lumalakad sa kabanalan ng Diyos, hindi pwedeng hindi mabubuti yung mga ginagawa po natin. Kung ang Diyos po, doon sa kanyang kabanalan, pag-ibig po, nakikita yung pag-ibig dyan. Dapat sa atin, nakikita rin po yung pag-ibig. At yan yung pong katangian ng Diyos na kahit kailan, hindi na po siya magbabago. Saan po natin mababasa, hindi po sinabi na ang katangian ng Diyos ay love o inulit ng 3 beses. No? Ang katangian o ang karakter ng Diyos ay love, love, love. Pero yung pong binanggit kong salita, yung holy, yan po yung binanggit po sa Isaiah chapter 6 verse 3. Holy, holy, holy. 3 beses po yan. Even po sa Revelation chapter 4 verse 8, sinabi rin po yan ng 3 beses, holy, holy is the Lord God Almighty. Kaya nga po dyan sa salitang holy na yan, nakapaloob po lahat yung karakter ng Diyos diyan. Katulad lang po yung fruit of the Spirit. Ano po yung fruit ng Holy Spirit? Ano po yung ginamit diyan? Pwede pong pakita natin. The fruit of the Spirit is, hindi po siya are. Kasi nandun po lahat yan, yung love, joy, peace, patience, gentleness, kindness. Nandyan po, nakapalaw po, siyam po yan. Kaya nga, isa lang po. Kaya nga, pag binanggit po natin yung karakter ng Diyos na holy ang Diyos, nandun na po lahat. Yung tinutukoy po natin. Yung love, just, mercy, forgiveness. Kaya nga po, dito sa Isaiah 48, verse 11, I will rescue you for my sake. Yes, for my own sake. I will not let my reputation be tarnished, and I will not share my glory with idols. Tayo po'y sumandaling manalangin. Panginoon, maraming salamat po. At hindi po kami magsasawang magpapasalamat dahil kayo po ay tapat, mabuti sa bawat isa't isa sa amin. Panginoon, salamat po sa inyong pag-iingat sa bawat isa't isa sa amin, Panginoon Diyos. Sa aming pagpunta sa iyong bahay, sanktuaryo. At nawa, Panginoon Diyos, buksan mo po yung mata ng aming puso, mata ng aming pangunawa, upang, Panginoon, tanggapin po namin ang iyong banal na salita na may kagalakan. Merong unawa, Panginoon Diyos. Merong kami, Panginoon Diyos, na asamin pa, i-desire pa, Panginoon, ang iyong banal na salita. Panginoon, maraming salamat po. And I declare, Panginoon, freedom, Panginoon Diyos, kalayaan, Panginoon, sa mga anuman pong uri ng mga bisyo, mga karamdaman, Panginoon Diyos, sa bawat isa't isa sa amin. Panginoon Diyos, nagdideklara rin po ako, Panginoon, ng healing. Panginoon, dahil sinabi mo at nakasulat sa iyong banal na salita that by your wounds we are healed. Lord, salamat po sa kagalingang ito, Panginoon. Maraming salamat din po sa aming mga bisita. Lord, buksan mo yung mata ng kanilang puso, mata ng kanilang pangunawa. At habang sila ay nakikinig sa iyong banal na salita, ito po ay lubusan nilang maunawaan, Panginoon, kung gaano mo sila kamahal, Panginoon. Maraming salamat po. Salamat po sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Ang lahat po ay magsabi ng Amen and Amen. Alam po ninyo, ang sabi po dito, I will rescue you for my sake. Yes, for my own sake. Ililigtas ko kayo. For my sake. Alang-alang sa akin, sabi po ng Diyos. For my own sake.
sa aking sarili. I will not let my reputation be tarnished and I will not share my glory with idols. Kung babasahin po ninyo itong Isaiah na ito, patungkol po ito sa bansang Israel, na nakita na po nila, sa dalawang mata nila, kung ano po ang ginawa na himala ng Diyos sa kanila. Dumaan po sila sa Red Sea, nahati po yan, hinati ng Diyos yan. Hindi po basa yung kanilang nilakaran, tuyo po yung lupa na yon. Ano pa yan? Sila rin po ang nakakain nung mana, yung pagkain sa langit. Pinatikim po sila ng Diyos. Marami pa pong himala. Napakaganda po, napakalaki pong mga himala. Yung clouds, pag naglalakad po sila sa disyerto, mainit, yung clouds po, yun ang pillar, na nagbibigay ng silong sa kanila. Paggabi naman, pag malamig, yung pillar of fire, yun naman po yung nagbibigay liwanag at nagbibigay po ng init sa kanila para hindi po sila lamigin. Lahat po yan ng matitinding mga himala, nakita po nila. Pero naging matigas ang ulo nila. Pero ang pangako po ng Diyos sa kanila, hindi po niya binali. Kaya nga po dito sabi niya, I will rescue you for my sake. Marami pong pinagdaanan ng mga Israelitang yan. Even sa atin po, sa kapanahunan po natin, ang dami po natin pinagdadaanan ng mga problema. Pero ang sabi ng Diyos, I will not let my reputation be tarnished, sabi niya po, and I will not share my glory with others. Kaya nga po, ang Diyos natin, siya lang ang dapat nating sambahin. Sa Kanya lang po natin dapat ipagkaloob po yung ating pagpupuri at pagsamba. Ano ho ba ang sinabi sa Romans chapter 3 verse 25, 26? Nabanggit din po ito kagabi ni Pastor Manny. Ang sabi po diyan, gusto ko lang pong bigyan diin dito kung paano po yung pag-ibig ng Diyos sa atin na hindi po nagmamaliw. He did this to... Basahin ko na po yung una. God presented Christ as a sacrifice of atonement through the shedding of His blood to be received by faith. He did this to demonstrate. Ginawa niya ito upang ipakita niya His righteousness, yung kanyang katuwiran, because in His forbearance, He had left the sins committed beforehand unpunished. Nakita po ninyo dito kung gaano po tayo kamahal ng Diyos. Ginawa niya yung para ipakita niya sa atin yung kanyang righteousness. Yung shedding of His blood. Kaya nga po ang Diyos, kahit kailan, yung katangian niya po, hindi yan mababago. Alam po ninyo, nagrema po sa akin yung maikling video na ipinakita po rito. Kung natatandaan po ninyo yon, yung very set nga po yon, yung in the beginning. In the beginning, nakaplano na po lahat yan. Nasabi ng Ama sa kanyang anak, na ang ating Panginoong Hesukristo, ikaw ipapako sa krus. Ikaw ang magiging kabayaran ng kasalanan ng lahat ng mga sangkatauhan. Nilalang niya ang tao. Si Eva at si Adan, ang mga unang tao po. Binigyan niya ng napakagandang hardin. Kompleto po lahat, pero nagkasala ang tao. Nag-disobey siya doon sa inutos niya, huwag ninyong gagalawin yung puno ng kaalaman, ng tree of knowledge, ng evil, ng good, Binawi ba ng Diyos yung kanyang pangakong yon? Hindi ba tinupad niya pa rin yon? Kahit na nagkasala ang tao? Ang Diyos po, kapag nagpasya po siya, laging matuwid. Amen po ba? Laging matuwid, wala pong kamalian yan. Nabanggit din po ng ating punong pastor kagabi, kung kayo ang Diyos, gagawa ba kayo ng impyerno? Sino po ang nagsasabi dito na gagawa siya ng impyerno? Sino naman po yung nagsasabing hindi siya gagawa ng impyerno? Alam po ba ninyo na ang impyerno, kanino ba ang impyerno? Kanino po?
Kanino po? Kanino po? Sa devil po yan. Nilikha po ang impyerno para kay Satanas sa kanyang mga kampo na demonyo at doon sa mga fallen angels. Hindi niya po ginawa yan para sa tao. Pero, bakit po may pupunta sa impyerno? Ang Diyos po napakarunong niya. Binigyan niya po ng free will ang tao. Free will to choose what is right from wrong. Tama po ba? Sino ho ba ang nagpasya ngayon? Ang Diyos ba ang nagpasya, kaya nandito kayo? Hindi ba kayo ang nagpasya niyan, kaya kayo nandito ngayon? Tama po ba? Lahat po. Kaya meron po akong laging quotation na nasasabi, nabasa ko po ito. Life is not a series of chances. It is a series of choices. It is our choice po sa hapong ito. Kung itong mga naririnig po nating mga salita ng Diyos, mga katuruan niya po, mga doktrina po na ito, kung tatanggapin po natin. At hindi. Nasa sa atin po ito. Kaya nga po ang Diyos, hindi niya po hinahayaan na i-share niya po yung kanyang glory sa ibang mga Diyos. Lalo na sa mga idol, sabi po diyan. Kaya nga po dito makikita natin na ang karakter ng Diyos ay matuwid po kahit kailan. Hindi po yan magkakamali. Ginawa niya ang impyerno, kung may pupunta man dyan, kagustuhan na lang ng mga pupunta dyan. Katulad po natin, naririnig po natin ang katuruan ng Diyos. Nasa sa inyo na lang po kung hindi ninyo ipamumuhay ang mga naririnig ninyong mga katuruan na galing sa salita ng Diyos. Gusto po ninyong pumunta ng impyerno? Nasa sa inyo po yan. Desisyon ninyo yan. Tama po ba? Pero kung gusto ninyong pumunta ng langit, mananatili kayo, magtitiis tayo. Kahit na ano pong mga problema ang ating pinagdadaanan, mga pagsubok, mananatili pa rin tayong tapat sa Diyos. Dahil ang Diyos, tapat po siya sa atin. Amen po ba? Kaya nga po, sa first point po natin, God is faithful to His character, which means He is faithful to Himself. Ano po? Siya ay tapat sa kanyang sarili. This is the absolute core. God's attributes are not separate puzzle pieces. They are a single, unified essence. Acting against His character would mean destroying His own being, which is impossible. This is the absolute core. Ito po yung pinakamatibay, matatag na pundasyon. At ano po yan? Ang attributes po ng ating Panginoon, hindi po siya katulad ng mga puzzles na na pinagtutugma-tugma mo. Kung tugma nga ba? Hindi po. Ang diyan, acting against His character, kung ang Diyos po ay nag-a-act, kumikilos yung sa kanyang character, sa kanyang ugali, would mean destroying His own being. Kung kinokontra niya po yung sarili niya, sisirain niya yung kanyang sarili. Hindi na siya Diyos. Katulad na lang siya ng tao. Kaya nga, ito po ay imposible kung kokontrahin po ng Diyos yung kanyang mga salita, yung kanyang mga pangako. Kaya po sa 2 Timothy chapter 2 verse 13, ano po ang sabi? If we are faithless, He remains faithful, for He cannot disown Himself. Kung tayo daw po ay walang pananampalataya, faithless, He remains faithful. Natanong din po ni Pastor Manny ito, kung tayo ba ay faithless, unfaithful din pa tayo? Kung faithless ka ba, hindi ka na pupunta sa langit? Kung faithless ka, faithful ka naman, pupunta ka pa rin po sa langit. Marami po sa atin, nararanasan natin, sa buhay po natin, itong nagkakaroon po tayo ng faithless. Yung bang nagkakaroon tayo ng duda? Yung bang meron kang pangangailangan
alam mo na ang Diyos, siya po yung provider. Lord, totoo bang ibiyeme kanakoy ne? Lord, totoo bang ipoprovide mo itong aking pangangailangan? Pero noong po naging maliwanag sa iyo na ang Diyos, ang kanyang mga pangako, ay gagampanan niya, gagawin niya. Ano po? Sumasagi sa ating kaisipan, Lord, sorry po, nag-alinlangan ako. Ligtas ka pa rin. Nag-alinlangan ka lang. Ano po? Bakit po si Peter? Ano po? Di ba si Peter, alam po ninyo yung kwento niya? Di ba? Ano? Nung nakita niya ang ating Panginoong Hesus naglalakad po sa tubig, nakita niya, ano po? Anong ginawa ni Peter? Ano po? Umalis siya sa bangka, bumaba sa bangka. Naglakad po siya. Nung habang nakatingin po siya sa ating Panginoon, nakakapaglakad po siya sa tubig. At noong napansin na niya, tinignan na niya yung mga malalaking alon at saka yung malakas na hangin, unti-unti po lumulubog si Peter. Di ba? Nawala, karoon, ano po, ng pagdududa si Peter. Pero nung sumigaw siya, Lord! Ano po ang sinabi niya? Sagipin mo pa ako, save me. Ano naman pong ginawa ni Lord? O Peter, bahala ka na dyan kasi nagduda ka eh. Pero ang ating Panginoong Hesus po, kahit na meron kang pagdududa, yung kanyang pangako, ano po, gagampanan niya pa rin po, gagawin niya pa rin. Anong ginawa niya kay Peter? Hindi ba sinave niya? Ano po? Kaya nga po dito makikita natin, kahit na po tayo ay faithless, ang Diyos po nananatili pa rin po siyang tapat. Amen po ba? Tapat ba siya sa inyo? Ayan, ano po ang sabi dito sa ating mga pinag-aaralan, ano po, sa Hebrews chapter 12 verse 2, gusto ko lang pong sabi, ano po natin, ano po, kapag nagkakaroon ka na ng duda, ano po, yung bang nagsusway na yung pananampalataya mo, ano po ang sabi dyan? Fixing, ano po, our eyes, kanino? Kay Jesus, the pioneer and perfecter of faith. For the joy set before him, he endured the cross, scorning its shame, and sat down at the right hand of the throne of God. Napakaganda po ng mga salita ng Diyos. Ano po? Sabi ko nga po, lagi kong nababanggit po ito sa aking CEO. Ano po? Kanina po, may nagpatotoo na ang Diyos ay tapat pa rin sa kanyang mga promises. Ano po? Nagkulangan po siya ng pera. Naubos po lahat ng mga kanyang pera. Ano po, ng budget niya. Ano po? Pagkatapos po, dahil nga nag-aalala siya, gumawa siya doon sa kanyang sariling pamamaraan. Meron pong nagpatulong sa kanya. Hindi ko na po i-elaborate po kung ano yung nagpatulong na ito. Tinulungan niya, pagkatapos niyang tinulungan, binigyan po siya ng konting pakonsuelo. Ano po? Doon, alam po ninyo, tayo kapag humihingi tayo sa ating Panginoon, pag may pangangailangan tayo, ang naka-mindset po tayo, malaking bagay. Malaking blessing. Pero kapag maliit, hindi nakaakma doon sa hinihingi natin, doon sa kaisipan natin, parang ang hirap magpasalamat. Di ba? Naranasan na ho ba ninyo? Kung ang inyong hinihiling, Lord, ito po yung aking hinihiling sa inyo, 1,000. Ano po? Pero ang Diyos gumawa po doon sa kanyang pamamaraan. Binigyan kanya. Ano po? Pero hindi doon sa, doon sa iyong ini-expect. Nanlulumo ka minsan. Ay, kulang niya. Pero dapat po marunong tayo magpasalamat, di ba? Natitest po yung ating puso doon. Ano po? Kaya nga po itong kapatid natin na ito, gumawa siya sa sarili niyang pamamaraan. Pero, ang sabi niya, ang Diyos, tapat siya pa mo rin. Tapat pa rin po ang Diyos. Bakit? Tumawag po yung kapatid niya. Kunin mo nga itong ganyan. Ano po? Dahil nga wala silang pambili, wala nang bigas. Alam po ba ninyo yung pantakal ng bigas? Kapag tumatakal ka, pagkatapos sumasayad na sa semento o kaya sa tabla. Ano po? Lord,
ala na pong abyas, di taknya mo, sasayad na po ingkay, panyalok ko. Ano po? Alam po ninyo kung ano ang sagot ng ating Panginoon sa kanya? Punta ka rito, sabi ng kapatid niya, binigyan po siya ng kalahating kaba na bigas. Hindi pa lumilipas ang 4 na oras, yung isa rin, tumawag kunan may ingkay, kaya kapit ng kaba na abyas. Ingkay, di meron na po siyang isang kaban. Ano po? Sira yung motor niya, pinagkalooban pa rin siya ng Diyos para magawa yung motor niya. Ano po? Ano yung pinapaabot ko po sa inyo dito? Kung minsan o madalas, meron nga tayong panalangin sa ating Panginoon. May kahilingan tayo. Pero behind ng ating kaisipan, gumagawa tayo na sarili nating pamamaraan. Pero kahit ganon, ang Diyos ay tapat pa rin. Gagawin niya pa rin. Kung siya yung great provider, ipoprovide niya pa rin kung ano yung pangangailangan po natin. Tapat pa rin ang Diyos. Ano po? Kahit na lamaran tapo, tapat pa rin po ang Diyos. At hindi magbabago po yung karakter niya yon, yung nature po ng ating Panginoon na yan. Kaya nga sabi po dito, you can rest. God will never betray His own name. Because God is faithful to His character, we don't have to live in fear. His nature guarantees His promises. Amen po. Kaya nga dito po, nararanasan natin kung gaano po katapat ang Diyos. Kung ano yung karakter po niya dito. Sa Revelation chapter 19 verse 11, then I saw heaven open and a white horse was standing there. Its rider was named Faithful and True, for he judges fairly and wages a righteous war. Ano daw po yung pangalan ng ating Panginoong Hesus? Faithful and True. Ano po? Tapat at totoo. Ano po? Kaya nga po, dito natin makikita na ang lahat ng salita ng Diyos, lahat ng kanyang mga pangako, ano po, nandun sa kanyang pangalan. Ano po, yung katangian niya po, yung karakter po ng ating Panginoong Jesus. Kaya nga, ano po dito, because His name is faithful and true, you can trust His justice today and His promises forever. Kung ang kanyang pong pangalan ay faithful and true, we can trust, ano po, His justice. Matuwid po ang Diyos kapag siya po ay humatol. Wala pong kamalian yan. And His promises forever. Ang kanya pong mga pangako, pangwalang hanggan. Kung hindi po pangwalang hanggan yan, sigurado tayo po sa henerasyon natin ngayon, hindi po natin mararanasan yung kanyang mga pangako. Kung yung ating mga pinag-aaralan po sa kanyang banal na salita, kung hindi po totoo yan, ano po, hindi natin mararanasan yan. At wala po tayo dito. Wala po tayo dito. Bakit nandito tayo? Dahil totoo po yung kanyang mga pangako, yung kanyang salita. Ano po? For God so loved the world that He gave His only begotten Son, His one and only Son. Ano po? Whosoever believe in Him. Kanino po tayo dapat manampalataya, maniwala? Kay Jesus. Ano po diyan? He will not perish. Hindi po siya mapapahama kung hindi magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Napakatindi po, yung pong karakter ng ating Panginoon. Dito po, pabalik-balik na lang. Ang dami nating mga kapalpakan. Pero, ang Diyos nananatili pa rin pong mabuti sa atin. Alam po ninyo, yung slow to anger ng Diyos, yan po, pinakikita na niya kung gaano po kahaba yung pasensya niya, kung gaano niya tayo kamahal, na ayaw niya na pumunta tayo sa impyerno. Binibigyan pa rin tayo ng chance, ng pagkakataon, para makita natin sa sarili natin ano yung mga pagkakamali po natin at tayo po ay magpakumbaba sa harapan ng Diyos. Yan po ang ating Diyos. Kung nung una sa Old Testament po,
Pinapatay niya kaagad lahat ng kanyang mga nagkakasala po sa kanya, yung hindi sumusunod sa kanya. Sa palagay po ninyo, just ba ang Diyos? Doon sa kanyang ginawa? Just? Matuwid ba ang Diyos doon? Matuwid po ang Diyos. Dahil nga po, yung kanyang mga pamamaraan ay hindi natin pamamaraan. Yung kanyang kaisipan, hindi po natin kaisipan. Kaya nga po, dito makikita natin na ang Diyos, ano po siya, yung hindi talaga siya nagkakamali. Perfect po lahat. Lahat ng mga ginagawa niya, walang plan A, walang plan B. Ano po, palagi pong perfect po yan. Kaya nga, siya lang po yung faithful and true. Ano po ang sinasabi dito sa Hebrews chapter 6 verse 13 and 12, when God made His promise to Abraham, since there was no one greater for him to swear by, he swore by himself, saying, I will surely bless you and give you my descendants. Since there was no one greater for him to swear by, noong unang panahon po, wala po yung mga kasulatan. Word lang po. By mouth lang po. Ito po, naranasan ko ito nung nasa Australia po kami. Pumili ng sasakyan, yung mga kasama ko. Pagkatapos po, salita pa lang po yan. Ang sabi po noong kausap namin, sige, sabi niya, after 2 days, kaya niya, ibibigay ko sa inyo yung papel ng sasakyan na yan. Pero nagbayad na po kami. Nag-iisip po ako. Siyempre, sila tigaron, kami hindi naman. Alam nila ang pasikot-sikot ng Australia. Ang iniisip namin, baka hindi niya tuparin yung kanyang pinangako sa amin. Pero alam po ninyo, wala pang 2 days. Tumawag siya, sabi niya, magkita tayo sa ganito, ito yung mga papeles. Salita lang po yan. Dito sa Pilipinas, hindi natin magagawa yun, yung binigay mo na yung pera. Maliban lang siguro kung kakilala mo yan. Pero yun, hindi namin kakilala. Pero ang Diyos po, higit po diyan. Sabi niya po, since there was no one greater for him to swear. Dahil doon nangangako po sila, ko po ito yung sinasabi ni Pastor Manny, na nangangako sila o nanunumpa sila doon sa higit na mas may mataas na katungkulan po. Kaya nga noon sabi nila, ako'y sumusumpa sa ngalan ng hari. Kung ano man po yung nasyon na yon, dahil po yun ang pinakamataas. Kaya nga, ang ating Panginoon, sabi niya, since there was no one greater for him to swear, sabi po dito, he swore by himself, saying, I will surely bless you and give you my many descendants. Tinubad-huban ng Diyos yung kanyang pangako kay Abraham. Tinupad niya po yan. Ganyan po natin pwedeng panghawakan ang salita ng Diyos kahit sa henerasyon po natin ngayon. Kapag sinabi niya pong, I will, kung sinabi niya na by His wounds, we are healed, panghawakan po natin yan. Salita po ng Diyos. At gagaling ka. Sino po yung best example dyan? Sa Diyos po ang papuri, ang ating senior pastor. Pinanghahawakan niya po ang salita o ang pangako ng Diyos. At ang Diyos naman po, nagpagaling siya noon. Hanggang ngayon, nagpapagaling pa rin siya. Hindi po siya nagbago. Amen po. Tinutupad niya po yung kanyang pangako. If God stake His own name on His word, you can stake your whole life on to it. Kung ang Diyos po, sa lengguwahe po natin, kung ang Diyos itinaya niya, yung kanyang, yung kanyang pangalan sa kanyang salita, tayo rin po, pwede nating itaya naman po yung ating buong buhay po natin, itong buhay po natin, sa Kanya. At hindi po tayo magsisisi. Dahil ang Diyos, siya rin po, tutuparin niya yan. Mabuti po ang Diyos sa atin. Amen po ba? Pangalawa po, God is faithful to His character, which means He is completely unchanging. Hindi po nagbabago ang Diyos.
This guarantees consistency across time. Ano po? Ito po, sa panahon, ang dami na pong lumipas na panahon. Iba't ibang klaseng panahon. Ano po? Pero ang Diyos, hindi po siya nagbago. God cannot change for the better or for the worse. He is already perfect. Hindi po pwede na ang Diyos, sa kapanahunan po nila Abraham, ni Isaac, ni Jacob, napakabuti niya po. Mapagmahal siya. Just siya. At pagkatapos lumipas ang panahon, sa panahon po natin ngayon, nagbago na ang Diyos. Hindi na siya mapagmahal. Hindi po yan ang Diyos natin. Kung sino siya noon, hanggang ngayon, siya pa rin po. Yun, hindi po siya nagbago. Kaya nga, ang sabi po dito, because His nature is locked in eternity, His faithfulness never fluctuates or decay. Pag nag-fluctuates po, yung fluctuates, katulad po dito, yung power po natin sa Angeles Electric, alam natin, pag nag-fluctuate po ang power. Pagmamasdan po ninyo yung ilaw, biglang, magpiplik. O kaya lalabo. Nag-fluctuate po nun ang power. O kaya sa mga may motor po, sa aircon, o kaya sa freezer, refrigerator, maririnig po ninyo na garalgalya. Manginginig yung motor. Dahil dahil nagkulang ng power. Nag-fluctuate yung power. At ang sabi, hindi po nagdi-decay. Hindi po yung decay na natutunaw, hindi po yan ang Diyos natin. Ang Diyos po natin kahit kailan, hindi po nagpa-fluctuate yan. Constant po yan. Yan po yung pag-ibig ng Diyos sa atin. Yan po yung kanyang mga pangako. Sa Malakay chapter 3, verse 6, ano po ang sabi dito? I, the Lord, do not change. So you, the descendants of Jacob, are not destroyed. Pag nababanggit po ang Malakay chapter 3, ano po yung pumapasok sa inyong kaisipan? Ano po? Tithes. Ano po? Sabi nga po ni Pastor Manny, pagkatapos po ng verse 6, ano po? Verse 7. Pagkatapos ng 7, verse 8. Pagkatapos po ng verse 8, verse 9. At doon po yung verse 10. Ano po? Kaya nga po dito, sabi, marami po yung nahihirapan po dito. Ewan ko po kung talaga sinasadya nilang nahihirapan sila na unawain yung Malakay 3:10. Ano po? Ang sabi nga po, I, the Lord, do not change. Kung sinasabi po natin na ang tithing ay sa lumang tipan, ano naman po yung sa bagong tipan? Paano ho ba tayo magbigay ngayon sa kapanahunan po natin? Ano po? Above o below doon sa sinasabi ng Malakay 3:10. Kung hindi ka na naniniwala, ayaw mong gawin, ayaw mong ipamuhay, ayaw kang magbigay ng 10% sa ating Panginoon, paano ka nagbibigay sa kasalukuyan? Above ba o below? Kung sinasabi mong law, nasa batas po, under law po yan, yung Malakay 3:10 na yan. Paano naman po itong nasa New Testament? Hindi ba under grace po tayo? Kung ganun po, dapat kung under grace ka, mas higit doon sa 10%. Kung ikaw po ay nagbibigay ngayon na below, doon sa chapter 3, verse 10 ng Malakay, ano po ang sabi dyan? Bring the whole tithes into the storehouse, that there may be food in my house. Test me in this, says the Lord Almighty. Sabi po dyan. And see if I will not throw open the floodgates of heaven and pour out so much blessing that there will not be room enough to store it. Ibalik mo nga po dun sa 9, paatras tayo. Sa 9, ang sabi po dito, you are under a curse, your whole nation, because you are robbing me.
Aba, nasa sumpa kayo. Bakit? Dahil ninanakawan ninyo ako. Gawin mo dun sa 8. Bakit? Paano tayo nagnanakaw? Paano kayo nagnanakaw? Paano tayo? Sabi po dyan, will a mere mortal rob God? Yet you rob me. But you asked, how are we robbing you in tithes and offering? Ano po? Ganyan po. Tinawag po yung mga hindi nagtatights, ano po, nag-offering na mga robber, magnanakaw. Ano po? Kaya nga po, kung hindi kayo naniniwala sa tithing at sinasabi ninyong under the law yan, dapat sa New Testament, under grace po tayo, nasa biyaya po tayo ng ating Panginoon, mas mataas po yung grace sa law. Dapat higit sa 10% ang pinagkakaloob mo. Hindi yung gusto mo lang. Buti na lang. Sa bagay ngayon, hindi na papel yung 20 pesos bilog na. At alam ko po dito sa Calvary Temple, wala na po na ganyan. Amen po ba? Dahil ang Diyos po, hindi siya nagbago. Sinabi niya dito, I, the Lord, do not change. Hanggang ngayon, hindi pa rin nagbabago ang Diyos. Pagdating po, kapag ginawa po natin kung ano yung pinagagawa niya, hindi pwedeng hindi kanya pagpapalain. Kung noon sinabi niya yan, bubuksan niya yung floodgates ng heaven. Hanggang ngayon, pwede niyang gawin yan. Bubuksan niya. Kaya nga po marami sa atin, nararanasan na po natin kung paano tayo pinagpapala ng Diyos. Nararanasan natin na hindi nagbago ang Diyos doon sa kanyang pangako na yan. Na I will open the floodgates of heaven. At wala ka ng paglalagyan pa. Marami po yan dito sa Calvary Temple. Wala na po yung kuripot. Dahil nauunawaan na ng mga tiga-Calvary Temple, ang Diyos ni Abraham, ni Isaac, ni Jacob, hindi nagbago. Siya pa rin yung Diyos natin ngayon. Amen po ba? Ano pa po? Sabi nga ni David sa Psalms chapter 37 verse 25, I was young and now I am old. Noon sabi niya, bata pa ako. Sabi niya. At ngayon, matanda na ako. Nagkakaedad na ako. And yet, I have never seen the righteous forsaken or their children begging bread. Yan po yung Diyos po natin. Sinabi ni David yan. Naranasan ni David yan. Nakita ni David yan. Pero hanggang ngayon, yung salita ng Diyos na yan, tinutupad niya pa rin po sa atin. Amen po ba? Ano pa po yan? Psalms chapter 18 verse 2. Sabi po, the Lord is my rock. Sabi po ni David, my fortified, sabi niya, my rock, my fortress and my deliverer. My God is my rock, in whom I take refuge, my shield and the horn of my salvation, my strongholds. Dito po sa Sapang Bato, meron po silang sinasabi diyan, kinukwento na planas. Bato 'yon, na napakalaki, nandun po sa may sapa. Nakita ko na po 'yon, tinignan ko. Marami na pong pinagdaanan ng bagyo yan at saka malalakas po na agos ng tubig. Pero nandun pa rin po 'yon, nananatili 'yon. Ewan ko po kung sino sa inyo nakakaalam nun. Kung tiga Sapang Bato po kayo, alam na po ninyo yan. Pagkatapos dumaan din po ang lahar. Yung planas na yun, yung bato na yun, ay nandun pa rin po. Nakatayo pa rin, nandun sa lugar niya. Alam po ninyo, si David naranasan niya ito. Bakit niya kaya sinabi na the Lord is my rock? Marami na po na-experience si David kung paano po siya niligtas sa kanyang mga kaaway, lalong-lalo na kay Haring Saul. Kung paano siya gustong patayin, pero nililigtas pa rin siya ng ating Panginoong Yesus. Tayo po, sa panahon po natin ngayon, nararanasan ho ba natin ito? Na ang Diyos, kapag tayo po ay tumawag sa Kanya, man yung mga pangangailangan natin sa Kanya, tayo ba ay Kanyang binibigyan ng kasagutan? Nararanasan ho ba natin
yung kanyang kapangyarihan? Nararanasan ba natin na yung kanyang mga pangako sa atin na hindi kanya iiwan ni pababayaan? Damang-dama ho ba natin ito? Kaya nga, I, the Lord, do not change. Ansan? Because God never changes. You will never be abandoned. What He promised yesterday, He will keep today. Amen. Sa James chapter 1 verse 17, every good and perfect gift is from above, coming down from the Father of the heavenly lights, who does not change like shifting shadows. Sa akin po, yung every good, yung pinakamabuti at perfect, yung ganap na regalo ng Diyos na nanggaling sa itaas na aking naranasan, walang iba kung hindi ang aking Panginoong Hesus. Sa akin po yan. Every good and perfect gift is from above. Hindi ko po alam sa inyo kung ano po yung good and perfect gift na nanggaling sa itaas na tinanggap po ninyo. Sa akin walang iba kung hindi ang aking Panginoong Yesus. Kaya nga po sinabi diyan, coming down from the Father of the heavenly lights, who does not change like shifting shadows. Bakit po hinintulad doon sa shadows? Ang shadow po, kapag dito po nakaharap, yung liwanag na yan, yung aking anino, nasaan ba? Nandyan, sa likuran. Kapag dito naman po, nandito yan. Pero ang Diyos, hindi po siya ganyan. Hindi siya katulad ng anino na papalit-palit ang kanya pong pwesto. Ang Diyos, pag sinabi niyang yes, yes po yan. Mananatili po yan na yes. Amen po ba? Ano? Kaya nga po, ang Diyos, hindi rin po siya moody. Ano po? Kung moody po yung Diyos natin, kung nandito po tayo ngayon, ano po? Lord, pagpalain mo po ang lahat ng nandito sa loob ng sanktuaryong ito. Pastor Is, ako gawan yan. Bakit? Matudtudli eh. Ano, mamakiramdam eh. At saka ala ko kayong mood. Ang Diyos po natin hindi ganon. Ang tao lang ang ganon. Diba? Yung nasa mood, yung emosyon lang, ano po, feelings lang. Sige, sabi ng Diyos, sige, nasa mood ako ngayon. I-bless ko kayo kahit konti lang. Kasi wala ako sa mood eh. Pag nasa mood na lang ako, doon ko na lang kayo i-bless ng 100%. Pero ang Diyos po natin, hindi ganyan. Kung ano po yung sinabi niya noon, ano po, yan din ang kanyang tinutupad hanggang ngayon. Yan po yung Diyos natin. Kaya po, what God gives today, He meant to give. What He promised before, He will still give now. He never changes. Amen po ba? Sa Numbers 23:19, God is not human that He should lie. Not a human being that He should change His mind. Does He speak and then not act? Does He promise and not fulfill? Ang Diyos po ay hindi katulad ng tao. Marami pong mga pagkakataon tayo laging nag-iiba po yung mga kaisipan po natin. Ang Diyos po hindi. Kahit na po ang dami nating nagawang mga pagkakamali po sa buhay natin. Mga maling mga desisyon po natin. Kapag sinabi ng Diyos, hindi kita pababayaan, hindi kita iiwan, hindi kita pababayaan. Kahit pumalpak ka na, ginawa mo na yung sarili mong kaparaanan. Kapag ikaw ay bumalik, nagpakumbaba sa Diyos, yung kanyang mercy, ano po, ipararanas niya pa rin sa iyo. Tingnan po ninyo ito. Si David, nagkasala po siya, di ba? Pero may pangako po, yung Davidic covenant. Ano po? Ano po yan? Yung ay tatayo ng Diyos yung kaharian po ni David na magpawalang hanggan. Ano po? Nagkasala si David. Dalawa po yung pinaka-major na kasalanan na ginawa niya. Adultery and murder.
Pero yung covenant, yung promise ng Diyos kay David, hindi niya po winidraw. Dahil doon sa lahi ni David, diyan magmumula ang ating Panginoong Jesus. Kung babasahin po ninyo sa Matthew chapter 1, verse 1, makikita po ninyo kung saan nagmula ang ating Panginoong Jesus. Yung lahi po ng ating Panginoong Jesus. Kung kaya nagbago ang kaisipan ng Diyos, ikaw, David, ang tigas ng ulo mo. Ito yung pinaggagawa ko, yung ayaw na ayaw ko, pero ginawa mo. Babawiin ko na lang yung pangako ko sa iyo. Pero ang Diyos po, righteous po siya. Just siya. Ano po ba ang ginawa ni David? Hindi ba nagpakumbaba siya sa ating Panginoon Jesus? Kaya yung pangako po ng ating Panginoon, masasabi ba natin na just ang Diyos dito sa sitwasyong ito? Just po siya. Matuwid po siya. Kaya nga po, makikita natin na kahit na tayo mismo nagkakamali tayo, pero kapag tayo po ay nagpakumbaba sa ating Panginoong Yesus, yung mercy niya, yung kahabagan niya, hindi pwedeng hindi niya ipapadamayan sa atin. Yan po yung Diyos natin. Dahil kung hindi niya po gagawin yan, baka wala pong nakaupo dito at walang nagsasalita dito. Ubus tayong lahat. Pero ang Diyos po, tapat po siya sa kanyang mga pangako po sa atin. Kaya nga, God's word isn't maybe. Ang salita po ng Diyos, hindi po yung maybe. It's guaranteed because His nature doesn't change. Yung katangian po ng Diyos, pag sinabi niya po yan, hindi po nagbabago. Yan po ang ating Panginoong Jesus. Kaya nga po, lahat po ng mga pangako ng ating Panginoon, naranasan na ho ba ninyo? Siya yung great provider po natin. Naranasan na ho ba ninyo na sinabi niyang siya ang magpo-provide lahat ng pangangailangan mo? Pinrovide niya ba? Siya ba yung great healer mo? Pinaniniwalaan mo ba yan? Na paggagalingan ka ng Diyos? Siya yung great physician po natin? Pinaniniwalaan mo ba na siya yung fortress natin, yung shield po natin? Na sa panahon na ikaw ay nangangamba, hindi mo alam yung gagawin mo, kapag lumapit ka sa Kanya, hiningi mo yung protection sa ating Panginoon. Hindi ba pinaprotektahan Kanya? Hindi po yung doon lang sa New Testament, o yung mga taong nauna sa atin na pinaranas niya yan. Hanggang ngayon naman, pinaparanas niya po yan sa atin. Amen po ba? Kaya yan ang nature po ng Diyos sa atin. Alam po ninyo, kanina pong pinag-uusapan namin ito. Yung katapatan ng Diyos sa kanyang mga pangako po. Talagang mapapaluha ka sa dami-dami ng kapalpakan mo. Yung promise ng Diyos, pinaranas niya pa rin sa iyo. Yan po yung Diyos natin. Hindi po yung Diyos na nakatayo o nakahiga, na tuwing Biyernes pinupuntahan. O tuwing January 9, inilalabas, ipinaparada. Ang tagal-tagal ng panahon. From February hanggang January 8, nandun lang sa loob. Pero nung dumating yung 9, doon nila pinagkakaguluhan. Pero ang Diyos natin, kahit kailan po, hindi po natin pinaparada yan. Dahil totoo kasi yung Diyos natin. Buhay po yung Diyos natin. Kung ano yung pinangako niya, tutuparin niya po sa atin. Kaya mahal na mahal niya po tayo. Hindi ba kayo humahanga sa Diyos po natin? Kahanga-hanga yung Diyos natin. Hindi man tayo karapat-dapat. Ang sabi nga sa Romans chapter 5 verse 8 po ba yun? Na si Kristo, noon pa man, makasalanan pa lang tayo, namatay na po siya sa atin. Wala pa man tayo, hindi ba kahanga-hanga po yan? Hanggang ngayon po, tinupad niya yun. Kaya nga po, napakabuti. Ako po sasabihin ko, tapat at mabuti ang Diyos. Naranasan ko na rin po yan.
Sa panahon po, nag-OFW po ako. Maganda po ang sahod. Dumating po yung panahon na talaga pong, kailangan, magdesisyon po ako. Dahil maliliit pa lang po yung mga anak namin. May nangyari po ang sitwasyon sa aking misis. Nagpalpitate po siya. Pagkatapos, talagang naglalaban po yung kalooban ko. Kung mag-i-stay ba ako o babalik ako dito. Lagi pong inano sa akin ito dahil naririnig ko po lagi itong sinasambit ng punong pastor natin at nababasa ko po itong Psalms 37:25 na ito. At ito po ay naranasan namin sa pamilya po namin. Hindi ko po nakita kahit na mag-isa po yung father ko na nagtatrabaho, 5 po kami. Nag-aaral po, yung 3 babae po na kapatid ko, po yan, sunod-sunod yan, nursing po, lahat ang kinukuha po. Hindi ko po nakita na nagkulang ang Diyos. Kahit po nung nagpasya na ako, sabi ng pastor po na nagdi-disciple sa akin sa Australia, sabi niya, ang pera madali lang kitain. Pero ang pamilya kapag nasira yan, hindi mo na maibabalik. Kaya pumili ka. Kaya nga po, sinabi ko yun. Lord, sabi ko, hindi ba sinabi mo sa iyong mga salita? Kung ako ay maglilingkod sa iyo, magtitiwala ako sa iyo, hindi mo ako pababayaan. Itong Psalms 37:25 po ito. Sinabi ko rin po yan. Pero hanggang ngayon po, nakita ko. Natapos po yung panganay namin, hindi ko nakita na nagkulang ang Diyos. Pinrovide niya po lahat yung amin pong pangangailangan. Hindi po kami nagpalimos, hindi po ako nanghingi. Kahit na nasa Amerika po ang pamilya ko, hindi po ako nagpaparamdam sa kanila. Hindi po ako tatawag sa kanila, kasi kulang yung pangmatrikula ng pamangkin ninyo. Wala po akong tinawagan sa kanila. Ang alam ko lang po na tinatawagan ko, yung po Jeremiah 33, verse 3. Call unto me. At sabi na siya, kanino ka tatawag? Sa Diyos. Bakit? Dahil siya naman ang nakakaalam kung ano yung pangangailangan mo. Tinupad niya ba? Tinupad niya po. Kung ano po ako ngayon, biyaya po ng Diyos yan. Ang kailangan lang po natin, yung paniwalaan po natin, panghawakan po natin ang kanyang mga promises dahil hindi po magbabago yan. Matatag po ang salita po ng ating Panginoon. Sa Hebrews chapter 13 verse 8, Jesus Christ is the same yesterday, today, and forever. Yan po ang ating Panginoong Jesus. In a world that keeps shifting, you can anchor your life to a Savior who never changes. Sa panahon po natin ngayon, napakabilis po ng pagbabago. Sa gadget, sa panahon, mainit, biglang uulan, pagkatapos, makakarinig ka lang. Sino po yung nakarinig doon sa anlakas ng kidlat nung minsan? Pagkatapos, ang init, umulan doon, dito hindi umulan. Sa atin din po, napakabilis nating magbago. Hindi lang kaagad, yung panalangin po natin, hindi lang nasagot, magtampo na kang agad kayong Ginoo. Napakabilis po ng pagbabago. Pero ang Diyos natin, hindi kailanman nagbago. Amen. Amen. Pangatlo po at huli, God is faithful to His character, which means He is the standard of ultimate truth. Pag sinabi pong standard, ito po yung pamantayan. Pag sinabing ultimate, ito po yung pangunahin at wala na pang mauuna doon. Amen po ba? Kaya nga po, ultimate truth. Yan po yung pangunahing katotohanan at wala na pong iba na pwede po nating ilagay, sa unahan yan. Yan na nga po yung ultimate. This connects His internal character to His external action. Kung ano po yung nasa kalooban niya, nasa loob niya, yun din po yung makikita nating ginagawa. Kung sinasabi po na ang Diyos ay pag-ibig, makikita na po natin yan. Yung unconditional love niya sa atin.
Hindi man po tayo karapat-dapat na ibigin, pero inibig po tayo ng Diyos. Minahal niya po tayo. Bakit? Dahil God is love. Ano? Truth is not a standard outside of God that He must follow. Ang katotohanan po, hindi po ito pamantayan sa labas. Ano po? Para ang Diyos ay sundin niya. Ano po ang sabi diyan? He defines truth. Siya lang po ang pwedeng mag-define, magbigay ng kahulugan ng katotohanan. Bakit? Dahil siya po ang katotohanan. Amen po. Tayo hindi natin pwedeng i-define ang truth. Ano po? I-define natin yan doon sa gusto lang natin. Doon sa alam po natin. Pero ang Diyos po, siya ang katotohanan. Ano po? His promises are unbreakable because a breach of promise would create a cosmic falsehood. Kaya nga po, sabi ng salita ng Diyos, katuldok, lahat na lang po niya, mangyayari po lahat yan. Kung meron po na hindi mangyayari diyan, hindi matutupad, ang sabi diyan, magkakaroon po ng kaguluhan sa cosmic, sa kalawakan po na ano. Pero noon hanggang ngayon ang salita ng Diyos hindi po nagbago. Sa John chapter 14 verse 6, Jesus answered, I am the way and the truth and the life. No one comes to the Father except through me. Ano po? In a changing world, Jesus is the constant truth. Kaya nga po dito makikita natin na ang salita ng Diyos, constant po siya. Hindi po siya nagbabago. Kapag sinabi niya, mahal kita, mahal niya po tayo. Kung sinabi ng Diyos, pinatawad niya tayo, pinatawad na po tayo sa ating mga kasalanan. Hindi po tayo, tayong mga tao, merong kondisyon lagi yan. Patatawarin kita kung lagi pong ganyan. Ang Diyos po, ang pag-ibig niya, unconditionally nga. Hindi man tayo kaibig-ibig. Minahal po tayo ng Diyos. Nasa sa atin na lang po yan. Kung gusto nating maranasan ay yung pag-ibig po ng ating Panginoon. Ano po ang sabi ng John chapter 17 verse 17? Sanctify them by the truth. Your word is truth. Bakit po tayo nabago? Dahil na-sanctify po tayo ng salita ng Diyos. Nalinis po tayo ng salita ng Diyos. Hindi ba habang binabasa po natin ang salita ng Diyos, nililinis niya tayo, nagkakaroon po tayo ng conviction na ito palang ginagawa natin na ito ay hindi pala ayon sa salita ng Diyos. Ang sabi ng Diyos, dapat namumuhay po tayo, nang may katuwiran, may kabanalan. Kaya nga po, sabi dito, sanctify them by the truth, your word is truth. Hindi po yun doon sa pagliligo natin, kaya tayo ay nagiging malinis. Nagiging matuwid po tayo, nagiging banal po tayo, nagiging maganda po yung asal natin, yung ugali po natin, nagiging malinis po yung ating kaisipan. Bakit? Dahil sa salita ng Diyos. Dahil ang salita ng Diyos, yan lamang po ang katotohanan. At wala na pong iba. Amen. We don't measure God's word by our word. Hindi po natin sinusukat ang salita ng Diyos sa pamamagitan po ng mundong ito. We measure our world by God's word because His truth never changes. Minimeasure po natin. Kung ano ang mundo. Ang mundo po, puno ng kasamaan. Nasa salita ba ng Diyos yan? Sinabi ng salita ng Diyos, na ang mundo ay pasama ng pasama. Papasa po natin yan sa salita po ng ating Panginoon. At yan? At marami pa, yung pag-measure po natin dito, paano natin sinusukat? Paano natin tinitignan? Yung ba salita ng Diyos, totoo ba sa nangyayari sa mundong ito? Di ba? Ang dami po nangyayari ngayon na masasama. Meron po doon sa nung sa Pray Pampanga, may nag-share pong isang pastor
Meron pong isang pastor na merong eskwelahan. Nagpunta po siya dito sa isang eskwelahan na ito dahil Christian school at ang po nito, administrator, pastor din po. Pero nabigla po siya nung makita niya na may dala pong kondom ang pastor. Nabigla po siya. Pastor, bakit po meron kayong dalang ganyan? Hindi ba Christian school ito? Paano po yung values na itinuturo natin sa mga estudyante? Sumagot po yung kasi pastor, hindi mo alam kung ano ang nangyayari. Sabi. Alam po ninyo, kaya daw pala dumarating ng maaga, pumapasok na maaga itong mga estudyante na ito, may ginagawa silang kababalaghan. Grade 7, grade 6, nahuli po sila. Ginagawa nila yung hindi dapat ginagawa. Even sa loob ng church. May bigla ko po na. Grade 6, grade 7. Ganyan po, sumasama ang henerasyon natin. Mabuti pa rin ba ang Diyos? Mahayap pa mo rin po ang Diyos? Mahayap pa mo rin. Ano po? Kaya ilangan po natin ngayon yung masidhing panalangin. Na alam po natin na ang Diyos, hindi siya nagbabago at kaya niya pang baguhin yung mga kabataan na ito. Kahit po ako, nabigla ako doon. Pero alam ko, nananampalataya, naniniwala ako, makapangyarihan pa rin ang Diyos. Basta po, tayo po ay sumusunod sa salita ng Diyos. Yung alituntunin niya, yung pamantayan niya, hindi natin babaguhin. Ano po? Kahit na mahirap yan, gawin po natin dahil hindi po tayo magkakamali. Ano po? Sa Romans chapter 3 verse 4 po, ang sabi, let God be true. True. Though, sabi po dyan, though, sabi niya po, everyone were liars. God be true. Kaya ang Diyos po, totoo po siya. Lahat po ay sinungaling. Ang bawat isa sinungaling sa atin. Pero ang Diyos, totoo po siya. Hindi po nagbabago ang kanyang salita. At sa Proverbs chapter 19 verse 21, people might make many plans, but what the Lord says is what will happen. Marami po plano ang tao. Pero kung yung kagustuhan ng Diyos, yun pa rin po ang siyang mangyayari o matutupad. He is the standard of ultimate truth. Bakit ito po yung pinanghahawakan natin? Bakit? Ano ba ang sabi ng Hebrews chapter 4, verse 12? For the word of God is living, is alive, and active. Kaya po natin pinanghahawakan yan. Kaya yan po yung ultimate, yan po yung standard at yan yung ultimate truth na pinanghahawakan natin. Bakit? Dahil buhay ang salita ng Diyos. Living and active ang salita po ng ating Panginoong Jesus. You can trust God's word more than your plans because His truth is the one thing that will always come to pass. God's word has the final say. Amen po ba? God's word has the final say. Meron pong napakagandang kwento po sa sa gospel. Yung buhay po ni Jairus. Sino po nakakaalam sa buhay po ni Jairus? Hindi ba si Jairus, isa po siyang synagogue leader? At pagkatas ng mabalitaan niya po na si Jesus ay darating, dahil si Jesus galing doon sa isang kabilang ibayo, pupunta siya doon kung saan nasaan sila, Jairus. Nalaman po ni Jairus yun, dahil meron pong karamdaman yung kanyang anak.
kabababa pa lang ni Jesus sa bangka, nasa dalampasigan pa lang siya. Ano po, tumakbo na si Jairus. Lumuhod sa harapan ni Jesus. Sabi niya, ano po yung hinihingi ni Jairus? Na mapagaling yung kanyang anak na may karamdaman na ng mamatay. Ano po? Subalit kung babasahin po ninyo yung kwentong yan, ano po yung nangyari dyan? Na habang naglalakad po ang ating Panginoong Jesus, merong isang babae na inaagasan ng 12 years na po. Naubos po lahat yung kanyang kayamanan sa pagpapagamot, pero hindi siya gumaling. Lalo pang ano po yan, lumala yung kanyang karamdaman. Sabi nitong babaeng ito, mahawakan ko lang yung laylayan ng damit ni Jesus, gagaling ako. Kaya naantala yung pagpunta po ni Jesus sa bahay ni Jairus. Ano po, dahil naramdaman po ni Jesus na may lumabas na power sa kanya. Sino yung humawak sa damit ko? Sabi ng kanyang mga disipulo, Panginoon, Jesus, ang daming mga tao nasa kapaligiran mo na merong bumabangga sa iyo. Sino naman kaya yan? Sabi niya, hindi, meron, sabi niya. Kaya nga po hinanap niya muna yung, kaya na-delay ngayon yung pagpunta po ni Jesus sa bahay po ni Jairus. Kaya dumating po yung mga katulong niya, yung mga kasama niya sa bahay. Sabi po, Jairus, wag mo nang abalain. Wag mo nang istorbuhin ang teacher, dahil yung anak mo patay na. Nung marinig po yan ni Jairus, natural, kung tayo po makakarinig nun, ano ang mararamdaman mo? Hindi ba parang babagsak ang iyong sarili? Magkakaroon ka mag-aalala ka. Pero nung marinig po yan ng ating Panginoon, ano po ang sabi niya? Don't be afraid, just believe. Ano po ang pinapahiwatig ni Jesus kay Jairus? Jairus, huwag kang maniwala, sinasabi ng iyong mga tauhan. Ang paniwalaan mo, ako. Dahil ako ang may final say. Amen po ba? Kaya nga po, God's Word has the final say. Ano man po yung kanyang mga plano, ano man po yung inyong mga gusto, dinay-desire sa kanyang buhay, sa inyong mga kanya-kanyang buhay, ang Diyos pa rin po ang may final say. Siya pa rin po yung magpapatupad niyan. Siya rin po yung sabi dito sa Proverbs 19:21, people might make many plans, but what the Lord says, it is what will happen. Mas maganda po yung plano ng Diyos sa atin. At hindi po magbabago ang plano ng Diyos sa atin. Yung Jeremiah 29:11. Kahit kailan po, hindi magbabago. Yan po yung plano ng Diyos sa atin. Plans to prosper you and not to harm you. Plans to give you hope and a future. Ano po? Yan po yung plano ng ating Panginoong Jesus sa atin. Kaya nga po, tandaan ninyo, ang merong final say lagi sa lahat ng mga ginagawa po natin, walang iba kung hindi ang salita ng Diyos. Amen po ba? Sige po, purihin po natin ang ating Panginoon. Mag-review na po tayo. God is faithful to His character. He is faithful to Himself. He is completely unchanging. He is the standard of ultimate truth. Kaya nga po, panindigan po natin ang salita po ng Diyos. Hindi po siya kailanman nagbago o magbabago. Amen po. Tayo pong lahat ay tumayo.